Hey, welcome to this presentation. In this video presentation, me and my group mates are going to tackle about the portfolio assessment. I am Generous Roduta, and I will be discussing with Antonio Melody, Joanna Calibuso, Jazel Mintas, and Jolina Soriano, and we are the Tinig group. This portfolio assessment has 7 subtopics. Number 1 is the features and principles of portfolio assessment. Purpose of portfolio assessment is number 2. Number 3 is essential elements of the portfolio. Number 4 is the stages in implementing portfolio assessment. Number 5 is the types of portfolios. And number 6, assessing and evaluating the portfolio assessment. And number 7, the student-teacher conferences. So in this presentation, we are going to discuss these 7 subtopics. But first, what is portfolio assessment? So, a portfolio is a purposeful collection of student work that exhibits the student's efforts, progress, achievements in one or more areas. The collection must include student participation in selecting contents, the criteria for selection, the criteria for judging merit, and evidence of student self-reflection. So, ito ay galing or ayon kay Paulson Mayer, 1991. So, hindi naman na tayo bago sa kung ano ang portfolio. And ang isang portfolio, laman nito ang collection ng mga activities and works ng isang estudyante kung saan makikita mo rito ang kanyang mga uh, gawain na binuhusan niya ng efforts. Makikita mo rin dito ang progress at achievements ng isang estudyante in a particular subject or area na kung saan isang requirement sa isang subject na kanilang isinasagawa. So, laman din ng portfolio na ito ang iba't ibang contents na patungkol sa kanilang paksa na o topic na ginagawa ng portfolio at kalakip din nito yung criteria kung saan ang mga gawain ng bata ay na, nalalapatan ng katumbas na puntos. Dito, each addition to the portfolio is carefully planned and selected by the student and demonstrates his progress. In fact, the overall purpose of creating a portfolio is to enable the student to demonstrate to others his or her learning progress. The greatest value of portfolios is that in building them, students become active participants in the learning process and assessment. So, lahat ng mga nilalaman ng portfolio o mga nilalagay ng estudyante sa kanyang portfolio ay maingat yun na pinagplanuhan ng isang estudyante kung saan binibase niya rin yung mga nilalagay niya sa kanyang portfolio based from sa sinasabi ng kanyang guro or yung sa requirements na kailangan niyang ilagay. So, dinademonstrate niya sa kanyang portfolio, pinapakita niya sa kanyang portfolio ang kanyang progreso sa kanyang pagkatuto. At ang assessment na ito, sa paggawa ng portfolio assessment, ay nagiging active participant ang bata or ang estudyante dahil nakikita niya sa kanyang portfolio ang kanyang progress kung saan nakikita niya rin yung mga kung saan siya mahina at kung saan siya magaling, and dahil doon nagiging active siya dahil namomotivate pa siyang matuto or gawin yung best niya para ma-improve yung kanyang portfolio. Assessment is one of the several authentic and non-traditional assessment techniques in education. The use of portfolio assessment that became popular in the early to late 1980s in response to the growing clamor for more reasonable and authentic means of assessing students' growth and development in school. So sabi dito, isa ang portfolio assessment sa authentic and non-traditional assessment na technique sa ating edukasyon kung saan hindi lamang siya simpleng paper and pencil test, kundi isa siyang non-traditional test kung saan name-measure ang iba't ibang skill o kasanayan ng bata, hindi lang sa cognitive skills dahil
dito naipapakita rin ng isang estudyante ang kanyang abilidad sa iba't iba pang larangan na kailangan niyang isagawa para sa kanyang portfolio. Ayan, so dumako naman na tayo sa features and principles ng portfolio assessment. Sabi dito, ang portfolio assessment, it possesses several features and essential characteristics which are enumerated below. So una, a portfolio is a form of assessment that students do together with their teachers. The teachers guide the students in the planning, execution, and evaluation of the contents of the portfolio. Together, they formulate the overall objectives for constructing the portfolio. As such, students and teachers interact with every step of the process in developing a portfolio. So, ang portfolio, bilang isang assessment ng mga bata or requirement nila ay maingat itong pinagplanuhan ng teacher kasama yung mga estudyante. Mula pa lamang sa pinakaumpisa ng kanilang paggawa ng portfolio ay gina-guide na sila ng teacher, and lahat ng mga kailangan nilang gawin ay maayos nang naipaliwanag ng guro, from planning hanggang sa i-execute nila or isagawa nila yung mga kinakailangan para sa kanilang portfolio, hanggang sa evaluation or sa checking ng kanilang contents ng kanilang mga portfolio. So, mula pa lamang sa pagde-decide ng teacher para sa kanilang portfolio assessment o sa kanilang pagsasagawa ng portfolio ay napag-usapan na together with the students ang overall objectives na kinakailangan nilang matamo sa kanilang paggawa ng portfolio. So, kinakailangan itong banggitin or i-discuss ng teacher sa kanyang mga estudyante para ang lahat ay makasunod at maibasa nila rito sa objectives na ito ang lalamanin or ang kanilang pagsasagawa ng kanilang portfolio. And from every step of the way, every step ng process ng paggawa ng mga estudyante sa kanilang portfolio ay nakaalalay or naka-guide si teacher. A portfolio represents a selection of what the students believe are best included from among the possible collection of things related to the concept being studied. It is the teacher's responsibility to assist the students in actually choosing from among a possible set of choices to be included in the portfolio. However, the final selection should be done by what the students themselves, since the portfolio represents what the students believe are important to consider. So dito, ang lahat ng mga nilalaman ng portfolio ng isang estudyante ay choice niya mismo yung mga nakapaloob doon. Ngunit, meron pa rin ang part ni teacher na nagbibigay feedback or nag-a-assist sa kanyang mga estudyante kung saan sila ay malayang mamili ng mga sa tingin nila ay maaari nilang mailagay na content sa kanilang portfolio. Sa kabila ng pag-alalay ng mga estudyante, nakasalalay pa rin sa mga estudyante, sa kabila ng pag-alalay ng kanilang teacher, nakasalalay pa rin naman sa mga estudyante kung ano talaga yung lalamanin ng kanilang mga portfolio. So, dito na masusukat yung kakayahan ng mga estudyante na mag-analisa or mamili ng mga contents na nararapat sa kanilang ginagawang portfolio, which is related sa kanilang pinag-aaralan. So, ang susunod naman, a portfolio provides samples of the student's work which show growth over time. By reflecting on their own learning or self-assessment, students begin to identify the strengths and weaknesses in their work. These weaknesses then become improvement goals. So, sa paggawa ng mga estudyante sa kanilang portfolio ay naipapakita nila dito, demonstrate nila dito yung kanilang progress, yung kanilang growth over time, wherein na-assess nila every step yung kanilang progress, yung kanilang achievement, yung kanilang performance. Nagkakaroon na dito ng self-assessment na kung saan yung mga bata matututo sila ng self-assessment dahil nakikita nila sa kanilang gawa kung ano yung kahinaan nila or kung saan sila magaling, and then na-identify nila
kung ano yung mga possible solutions na maaari nilang gawin para ma-improve yung mga points or yung mga areas na kailangan nilang pagtuunan pa ng pansin sa kanilang output. So, dahil doon ay name-measure nila yung kanilang growth, nakikita nila yung gawa nila, nakikita nila yung development nila. Criteria for The criteria for selecting and assessing the portfolio contents must be clear to the teacher and the students at the outset of the process. If the criteria are not clear at the beginning, then there is a tendency to include unessential components in the portfolio and to include those which happen to be available at the time the portfolio is prepared. At each step of the process, the student need to refer to the agreed set of criteria for the construction and development of the portfolio. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, mula pa lamang sa pag-decide or paggawa, mula pa lamang sa pinakasimula ng paggawa ng mga estudyante ng kanilang portfolio, ay malinaw ng nai-discuss ng teacher ang mga kailangan na i-consider ng mga estudyante sa kanilang pagsasagawa ng portfolio. Kung naging malabo man or hindi lahat na-state ng teacher kay students ang mga lalamanin at mga criteria ng kanilang paggawa sa kanilang portfolio, ay may tendency na may mailagay yung mga estudyante na hindi naman pala nararapat na ilagay sa kanilang portfolio. Sabi nga dito, if the criteria are not clear at the beginning, then there is a tendency to include unessential components. So, maaari na mali-mali yung mga magawa ng mga estudyante dahil hindi nga nasabi at malinaw na na-discuss ni teacher with the students ang mga nararapat na malaman ng mga estudyante una pa lamang bago nila i-prepare ang kanilang portfolio. So, every step na gagawin ng mga student ay binabasa nila dun sa i-discuss ni teacher na magiging proseso ng kanilang paggawa ng kanilang portfolio. Naman tayo sa purpose of portfolio assessment, kung ano nga ba ang layunin ng portfolio assessment, kung paano nga ba ito isinasagawa at kung bakit ito isinasagawa. First, portfolio assessment matches assessment to teaching. Ang ibig sabihin nito, nagma-match yung assessment ng portfolio sa assessment sa teaching dahil ang assessment na ito ay nakabase sa mga classroom discussions at sa mga classroom activities na natapos na natalakay sa loob ng paaralan. Ngunit ang portfolio assessment ay hindi lamang siya cognitive skills, hindi lamang cognitive skills yung nahuhubog, kundi pati na rin yung mga ibang mga skills kagaya ng affective, kagaya ng psychomotor, and creative skills. Number 2, it has clear goals. In fact, they are decided on at the beginning of instruction and are clear to teacher and students alike. Ibig sabihin nito, tinalakay na ng guro sa unang bahagi or natalakay na ng guro kung ano yung mga goals na maaaring ma-achieve pagkatapos ng paggawa ng portfolio na iyon. Ngunit ang mga naiset na mga objectives ay maaaring hindi ma-achieve ng mga mag-aaral dahil naaayon ang mga ito sa control ng mga mag-aaral or na nasa mga mag-aaral kung ano yung ilalagay nila sa portfolio na iyon. Ngunit rest assured naman na ang mga goals na natalakay ng guro ay maa-achieve na pagkatapos na sa paggawa ng portfolio. Next, it gives a profile of learners' abilities in terms of depth, breadth, and growth. From the term depth, ang ibig sabihin nito ay kung ano yung knowledge, yung prior knowledge ng mga mag-aaral before na gagawin yung portfolio na iyon, and yung breadth, kung gaano kalawak na yung kaalaman ng mga mag-aaral sa process ng paggawa ng portfolio. And then next, yung growth, kung ano yung development, kung ano yung achievement na natamo ng mag-aaral after the process or the final output of that portfolio. Next, it is a tool for
assessing a variety of skills not normally testable in a single setting for traditional testing. The portfolio can show written, oral, and graphic outputs of students in a variety of ways which demonstrates skills developed by the students. Ibig sabihin nito, naa-assess yung mga iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral na hindi nakikita sa loob lamang ng classroom na or sa traditional testing. And next, it develops awareness on students' own learning. Sa paggawa ng portfolio ay na-a-assess or na aware na yung mga mag-aaral, yung mga students ng kanilang mga progress sa paggawa ng portfolyong iyon. At naa-assess ito na nakikita ito habang sila ay gumagawa o on the process of doing the portfolio. It caters to individuals in a heterogeneous class. Ibig sabihin, naa-accommodate yung mga individuals na iba't iba yung kanilang mga learning styles sa loob ng paaralan dahil nga iba-iba yung mga skills ay nakikita iyon at nakikater iyon sa pamamagitan ng pag-assess sa kanilang mga portfolio. And next, portfolio assessment develop social skills. Sa kanilang paggawa ng kanilang portfolio nga ay nakikipag-communicate sila, nakikipag-socialize sila sa kanilang mga kamag-aral kung ano yung mga natapos nila and na-develop yung social skills nila sa ganong paraan. Ang sabi dito, they are assessed on work done in groups or in pairs so that they necessarily have to interact and collaborate to complete the tasks. Number 8, it develops independent and active learning. Kagaya din ito nung number 7, ngunit dito nga ay nade-develop yung pagka-independent nung mga mag-aaral sa paggawa ng kanilang mga sariling mga portfolio at nagiging active din sila dahil ayun nga collaborate sila sa sa kanilang mga estudyante at naisa-set nila yung kanilang mga learning goals na maaari pang i-develop or maaaring i-achieve pagkatapos nung paggawa ng portfolio. And then number 9, it can improve motivation for learning and thus achievement. Dito nga na aware na sila sa kanilang mga strengths and weaknesses sa pamamagitan ng paggawa ng portfolio na iyon, kaya yung motivation nila ay nai-improve pa dahil alam nila kung saan sila mahina, kung saan sila may kalakasan. And then, number 10, it provides opportunity for student-teacher dialogue. Dito naman, nagfi-feedback or yung guro ay nagkakaroon ng time or naa-allow na makilala pa ang mga estudyante sa pamamagitan nung gawa ng estudyante. At sa pamamagitan nga nito ay may tinatawag tayong goal setting, joint goal setting na ang namamahala ay yung estudyante mismo at yung teacher na kung saan fina-facilitate lang nung teacher kung saan pa mas kulang or saan siya magaling or saan pa yung mas kailangan niyang i-improve. Good day. This time, let's proceed to essential elements of portfolio. So, meron tayong 6 dito na aking tatalakayin. So, ang una ay ang cover letter. Ang cover letter sa portfolio ay ito yung nilalaman ng portfolio. Kung tungkol ba saan ito, maaring ito yung proseso o pag-unlad ng isang mag-aaral habang siya ay nag-aaral. Maaari ding ang nakalagay dito ay mga academic achievement, mga curricular activities o maging ang mga skills o abilities ng isang mag-aaral. So second is the table of content. Ang table of content naman ay tungkol sa nilalaman ng isang portfolio at ito yung mga proof o mga bagay na
nagawa o nagawa ng student na nasa portfolio, na kung saan may kalakip itong mga pahina, at ang mga pahinang ito ay nakakatulong upang mas madali nating mahanap ang isang impormasyon na gusto nating hanapin. So ang ikatlo ay ang entries. Ang entries naman ay ito ay tungkol sa mga larawan na ating nakuha habang ginagawa natin yung activities like pagguhit, dula-dulaan, at marami pang activities. At ang entries ay hinati sa dalawang bahagi. Ito ang una ay ang optional entries at ang pangalawa ay ang core entries. Ang ibig sabihin ng core entries, ito yung mga nire-required ng isang guro upang i-attach natin sa portfolio. Ayaw man natin o gusto, kailangan nating ilagay ang bagay na iyon dahil required ito ng teacher. So, ang optional entries naman, nasa sa ating mga mag-aaral kung gusto natin ilagay o ayaw natin ilagay ay pwede rin naman. So, ikaapat ay ang dates o petsa. Kinakailangan din lagyan natin ng petsa ang mga activities na i-attach natin doon sa portfolio upang sa ganun ay may basehan ang isang guro upang malaman nila kung may progress o may progress o may pag-unlad bang nababago sa ating bilang mag-aaral habang tayo ay nag-aaral. So, ikalima naman ay ang drafts. Ang drafts naman sa isang portfolio, ito yung mga products na ilalagay natin sa ating portfolio, na kung saan napakahalaga ito na ilagay dahil ito yung basehan ng mga guro upang i-assess o i-judge yung activities o portfolio na kanilang iwawasto. So, ika-anim ay reflection. Ang reflection naman sa portfolio, ito yung pagpapahayag ng isang mag-aaral tungkol sa kanyang mga natutunan. At may mga katanungan na maaari niyang i-consider upang mag-reflect sa kanyang mga natutunan na nasa portfolio. So, yan lamang po ang 6 essential elements of portfolio na napakahalagang tandaan natin upang makabuo tayo ng isang makabuluhan at magandang portfolio na siyang pagbabasehan ng mga guro upang alamin kung may natututunan ba tayo bilang isang mag-aaral. At kung dito rin nila malalaman kung nagiging effective ba yung the way na sila ay nagtuturo sa ating mga mag-aaralan. Stages and implementing portfolio assessment. Stage 1. Identifying teaching goals to assess through portfolio. It is to establish the teaching goals. In this stage is to be clear about what the teacher hopes to achieve in teaching. In this stage, be done together with the students, asking them what they want and what they need to learn in the particular subject. Okay, so dito sa unang hakbang, dito natin ibabahagi kung ano yung layunin na matatamo nila pagkatapos ng gawain. So, kinakailangan din na tanungin natin ang ating sarili kung ano nga ba yung mga kaalaman na matututunan ng mga mag-aaral pagkatapos ng gawain. Okay, so, kaya sabi niya dito na kinakailangan na alamin natin kung ano yung mga bagay na matutunan ng mga mag-aaral pagkatapos ng gawain. Stage 2. Introducing the idea of portfolio assessment to your class. Portfolio assessment is new thing for many students who are used to traditional testing. Teacher need to introduce the concept to the class. So, hindi lahat ng mga mag-aral ay alam ang portfolio assessment or nakakagawa ng portfolio assessment. So, kinakailangan natin na ipaalam sa kanila or ibahagi sa kanila kung ano yung
background or concept ng portfolio assessment sa ating mga mag-aaral. Stage 3, the specification of portfolio content. Specify for each entry how will the students assess. The students should be acquainted with the scoring guides, briefing skills that will be used before performing the task. So, kinakailangan din natin na ipaliwanag sa kanila ng maigi kung ano yung guidance nila or ano yung basihan nila sa pagkuha ng kanilang mga grado. Kailangan natin na ipaalam sa kanila yung mga scoring rubrics. 6. Development for the portfolio. Both students and teacher need support and encouragement at this stage in the process of portfolio development. So, dito naman sa development of the portfolio, dito sila gagawa ng reflection or improvement mula sa kanilang ginawa na portfolio assessment. So, parang dito yung ma-develop pa yung mga nasimulan nilang mga gawain. So, yun yung mga 6 na stages in implementing portfolio assessment. Ito naman ang 3 uri ng portfolio. Una, ang documentation portfolio. This type is also known as the working portfolio. Especially, this approach involves a collection of work over time, showing an improvement reflecting students' learning identified outcomes. From the word document, sinasabi dito na lahat ng mga ginagawa ng mga mag-aaral ay nakadocument. At halimbawa nito ay kapag iniatas ng guro na gumawa ng lesson plan na naka-attach sa portfolio ay makikita doon ang first draft ng mga mag-aaral hanggang sa matapos nila iyon. At doon mo din makikita kung meron bang progress na mangyayari sa mga mag-aaral. Dito ay makikita mo din ang mga kahinahan ng mga mag-aaral. Dahil dito, alam ng guro kung paano nila tulungan pang mag-improve ang mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa pangalawang portfolio, ang process portfolio. This approach documents all the phases or phases of the learning process. They are particularly useful in documenting students' overall learning process. Ito ay katulad din lang ng documentation portfolio. Ito ay karaniwan nating nakikita at ang layunin nito ay makuha ang proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Tinatawag din itong portfolio ng pag-unlad, portfolio ng pagmuni-muni, or portfolio ng formative. Ang portfolio na ito ay hindi palaging isang koleksyon ng pinakamahusay nilang gawa, kundi ito ay koleksyon ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Dito ay makikita natin ang kanilang mga gawa, kung saan makikita mo din sa panghuli nilang gawain na nag-progress sila at yung kanilang gawa ay nakakapukaw ng atensyon ng iba. Panghuling uri ng portfolio, ang showcase portfolio. The showcase portfolio is often used to share a student's best achievements or evidence of learning. Students are generally given the choice to decide what is published. Ito ay kadalasang ginagamit upang ibahagi ang pinakamahusay na mga nagawa ng isang mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay pipili ng pinakamahusay nilang gawa upang kanila itong i-publish. At halimbawa ng showcase portfolio ay ang pag-highlights ng students sa resume kung saan nilalagay nila ito upang pang-akit sa mga employers na kanilang pinag-a-applyan. Ayan. So, mag-move naman tayo sa number 6, ang assessing and evaluating the portfolios.
So sabi dito, portfolios offer a way of assessing student learning that is different from the traditional methods. Portfolio assessment provides the teacher and students an opportunity to observe students in a broader context, taking risks, developing creative solutions, and learning to make judgments about their own performance. So ito ay ayon kay Paulson and Mayer 1991. So sabi dito, ang portfolio is kaiba siya sa traditional methods or traditional assessments kung saan ang traditional assessments kasi sa paper and pencil test lang siya, sa mga multiple choice na mga activities, yung mga ganun. Ang portfolio, naiiba siya sa mga traditional methods ng assessments. Kasi sa portfolios, naipapakita ng mga estudyante ang kanilang kasanayan or kakayahan sa iba't ibang areas, ang iba't ibang skill nila na i-demonstrate nila rito. Natututo silang mag-take ng risks at mag-develop ng creative solutions at natututo silang manghusga or tayain ng isang bagay dahil ang portfolio assessment ay isang uri ng authentic assessment na kung saan hindi lamang cognitive skills ang nahahasa ng mga estudyante, natututo rin sila sa ibang bagay rather than sa kagaya ng sa quizzes, sa mga exams na kung saan doon ang cognitive skills lang nila yung na-enhance nila. Samantalang dito sa portfolio, hindi lamang iisang area yung na-enhance ng isang bata o ng isang estudyante dahil dito natututo din siya sa iba't iba pang larangan or iba't iba pang mga aktibidad or mga performance na kung saan maaari niyang isagawa sa paggawa ng portfolio assessment. So, narito yung mga kailangan na i-consider ng mga estudyante sa kanilang paglikha ng kanilang portfolio. So, ang una ay ang thoughtfulness. Dito, sabi dito, it includes evidence of students' monitoring of their own comprehension, metacognitive reflection, and productive habits of mind. So dito makikita mo as a teacher kung paano mag-isip ang isang estudyante, kung gaano kataas ang level ng kanyang comprehension, at kung paano niya intindihin yung mga bagay-bagay base sa mga contents ng kanyang portfolio. Ang pangalawa, ang growth and development in relationship to key curriculum expectancies and indicators. Pangatlo, understanding and application of key processes. Ang pang-apat, completeness, correctness, and appropriateness of product and process presented in the portfolio. So, kailangan ding i-consider ng isang estudyante na dapat complete yung kanyang portfolio. Mula pa lamang sa mga contents at sa iba't iba pang mga factors na kailangan niyang i-consider, ay dapat na sisigurado niya na yung mga nilalaman ng kanyang portfolio ay may correctness and appropriate siya sa kanilang pinag-aaralan, na talagang na iakma yung mga content ng kanyang portfolio. At also, kino-consider din ang diversity of entries kung saan magkakaiba yung mga pwedeng mailagay ng mga estudyante sa kanilang portfolio. Hindi mo i-expect na pare-pareho sila dahil sabi nga dito, diversity of entries, maaari na magkakaiba ang mga estudyante sa kanilang pag-unawa, sa maaari nilang ilagay, sa mga skills na maaari nilang ipakita doon sa kanilang portfolio. Last, student-teacher conferences. Natalakay naman natin kanina yung mga documentation portfolios na ang ibig sabihin nun ay madodocument lahat ng mga gawa ng mga mag-aaral from the beginning up to the finished product of the portfolio. Dito naman sa student-teacher conferences, from the term conferences ay nagkakaroon ng ugnayan ang student at saka teacher. At sa tinatawag itong individual session na hinahayaang ang magkaroon ng time ang bawat estudyante na ma-meet ang kanilang guro para sa kanilang individual session.
At ito nga ay tinatawag na shared and active assessment. Dito tinatalakay yung mga progress, mga goals na kailangang i-achieve na yung mga progress, ito yung mga natapos na i-feedback na nung guro kung ano yung mga strengths and weaknesses na sinabi natin kanina na ayun nga kailangan nilang i-document para malaman nila kung saan pa yung may kailangang i-improve. At sinasabi din dito na ang paggawa ng portfolio assessment ay it takes time, ngunit ang time na yun naman ay worth it pagkatapos magawa yung portfolio. At yung student-teacher conferences nga ay maaari pang mapakinabangan or maaari pang magamit sa summative evaluation process na kung saan yung estudyante ay magpe-present ng kanyang final output, final product of his or her portfolio na kung saan nade-determine together with his or her teacher yung final grade na maibibigay, at sa karagdagan ay maaaring i-evaluate nung estudyante yung binigay na teacher na grade kung ito ba ay appropriate, kung ito ba ay akma sa ginawa ng estudyante. At dito na nagkakaroon ng joint decisions about the individual's strengths and weaknesses. This conference can be prepared for in pairs when students practice presenting their portfolios. At diyan lamang po nagtatapos ang aming report regarding portfolio assessment.